Di ko talaga inaasahan guys na may makikita akong pusa sa gitna ng gubat. Bali, 4 na kuting. Kawawa naman. Bali mag-aalas 5 ng hapon ang pumunta ako dito. Nagsimba pa kasi tayo kaya medyo ginabi na. Pero itong alagang kalabaw lang naman natin yung uulahin ko. Di kasi pwedeng magdamagan to na nakatubog sa puti. Baka kasi mamaya ay mamanhid yung mga binti at hindi makaalis. Pero sa part na to ay may naririnig na ako na boses ng pusa. Di ko naman pinapansin kasi ang buong akala ko ay sobrang layo. Tapos nung napunta na ako sa bandang unahan ay andito pala sila. Kaya nagulat ako kasi bakit may pusa dito. Kasi unang-una sa lahat ay malayo sa mga bahay. Pero pumasok agad sa isip ko guys na tinapon lang to kasi may kasamang sako. May kuting dito guys. Mayroong pansako. Nung una, inilampasan ko muna sila kasi may hila-hila tayong kalabaw. Bali, hinanapan ko muna to ng pwedeng pagulahan saka natin binalikan. Pero dito ko lang naman to tinali sa bandang unahan neto mga pusa. At nung nakatali na, saka ko pinuntahan etong mga kuting. Gusto ko kasing malaman kung meron panlaman yung sako. Bakit kaya may kuting dito? Medyo natakot nga ako nung una kasi may mga langaw na tsaka ligha. Pero hindi naman tayo papayag na pabayaan lang natin to. Nilalangaw na siya guys. Kakatakot. Bali, merong isang kuting dito na nasa labas. At hindi pa natin alam kung ilan yung nasa loob ng sako. Sa tingin ko nga ay medyo marami pa kasi nakalobo yung lagayan. Subukan natin buklatin. Kaya kahit medyo nakakatakot ay binuklat ko na to. At tama nga yung sinabi natin na marami pa sa loob. Kasi nung time na tinaas ko yung sako ay may lumabas pang 3 kuting. Pero mga basa nga to at hindi katulad nung isa. Nung makita ko nga sila ay sobrang awang-awa ako. Kasi bukod sa mga langaw ay kinakagat na rin sila ng maraming ligha. Kaya siguro sila iyak ng iyak ay dahil nasasaktan. Yung isa nga dito kahit buhay pa ay nakapikit na. Bali, 4 na kuting. Sino ka may gawa nito? Nakalagay sa sako. Yung 3 basang-basa na. Yung isa nakalabas siguro to una. Pero bulag yung mata niya. Sobrang ingay nila. Hinahanap siguro yung nanay. 1, 2, 3, 4. 4 na kuting. Guys, magtingin pa tayo dito. Ang daming nililigayo. Ayun, may ligado na. Liligha pa guys, papunta din. Tingnan natin, baka meron pa dito. Buklat-buklatin pa natin to. May nililiga guys, papunta dito. Punta dun sa kahoy. Tingnan natin. Nakabot pa nga ako sa paghahanap dito hanggang sa may likod ng puno. Baka kasi mamaya ay meron pa silang kapatid na napahiwalay. Hindi natin alam, katulad nung isa ay lumabas din pala. Pero lumibot na naman ako sa paligid at wala na ako nakita. Kaya binalikan ko na tong 4 para asikasuhin. Sobrang cute nga neto, ang kaso nga lang ay parang bulag na. Nasobrahan siguro to sa kagat ng ligha kaya naging ganito. Pero itong 3 natitira ay basang-basa talaga gawa ng pawis. Sobrang init ba naman ang panahon tapos andun lang sila sa loob ng sako. Tapos nag-iba yung amoy nila kaya pinuntahan ng langaw. Kung hindi natin to nakita, yari talaga to sa langaw at ligha. Yan kasi talagang unang kikitil sa kanilang mga buhay. Kawawa naman sila guys. Siguro kaya basa itong 3 is pinagpawisan dun sa loob. Kaya parang basa sila. Tapos ito namang isa, unang nakalabas. Kaya tuyo to. Sobrang iingay guys. Kawawa. Kaya pwedeng gawin natin dito. Iuwi kaya natin. Hindi ko lang alam kung kumakain na tong mga to. Pero subukan natin buhayin. Nasa pinakang gilid nga lang to ng daan guys. Kaya siguro ay iniwan lang. Saktong napadaan naman tayo dito kaya nakita natin. Wala naman tayong alagang pusa sa bahay guys. Pero dadalhin pa din natin. Nung mga nakaraan dito rin tayo nakakita ng pugad ng kulasisi. Tapos yung tutang mga patay. Tapos ngayon kuting naman. Ano ba yan? Kawawa naman to. So may gawa nito. Ginagawa na lang tapunan guys. Itong gubat na to. Wala kasing bahay dito. Subukan natin iuwi. Lagay muna natin sa sako. Doon lang natin sa bahay gamutin. Okay pa naman tong sako na pinaglagyan nila. Marami nga lang ligaw. Pero doon na natin sila alisan. Para mga agat nga lang. Di naman tayo papayag guys na hanggang dito na lang sila. Kasi kung kayo makakakita nito ay sobrang nakakaawa talaga. Lalo't yung mga ganitong edad ay wala pang kamuang-muang. Siguro ilang araw pa lang to simula nung pinanganak. At hindi ko lang alam kung kumakain na to. So nandito na sila sa sako guys. Iuwi naman natin. Kawawa naman to mga to. Ewan ko kung sino may gawa nito. Dali natin sa bahay. Bali nakamotor tayo guys. Pupunta natin si Palyado dun sa kabila. Medyo mahihirapan tayo mag-video nito kasi may hawak-hawak tayo mga pusa. So dito na tayo guys. Dito na lang muna natin ilagay sila. Kawawa naman tong mga to. Tingnan nyo guys. Sobrang nakakaawa talaga kung titingnan sila. Pero tayo na lang ang gagawa ng paraan para merong mabuhay. Sana nga lang kahit isa man lang sa kanila ay may makasurvive. Bye-bye! Tuping ka sa akin!